May nagsasalita at sinasabi nito kung ano ang tinutukoy niya, Vantner. At sinasabi nito na si Lowell ay nag-iipon ng puwersa sa Riden. At sumang-ayon naman ang kausap nito at sinasabi nito na pinalakas niya ang kanilang mga depensa laban sa Seheran. Ang mga nag-uusap pala sa loob ng kastilyo ng Riden ay sila Tobin, Vantner, Ura, at si Euphemina. Sinasabi ni Tobin na tutol siya dito, kumpara sa imperyo, ang mga natitira sa loob ng Etnal ay mas mapanganib, at batid ni Vantner na kung magpapakita sila ng anumang kahinaan, baka sakupin nila agad ang Bayran o ang Reinhardt. Sinasabi ni Ura na baka malamang nakalkulan na ni Lowell, na si Marquis Time na ang bahala sa mga natitira para sa kanila. Dahil nalantad na sa mundo ang pagiging kontrabida ni Aslan, malamang tutulungan niya si Yang Wu nang walang pag-aalinlangan. Napangiti naman si Vantner at sinasabi nito na tama siya. At hindi niya akalain na malalaman niya ang mga plano ni Lowell. Sumama dapat siya sa command staff, Ura. Sinasabi ni Euphemina na si Ura ay isa sa pinakamalakas na combat force. Nakapokus siya sa pag-level up, napayuko naman si Ura at sa isip-isip nito na siya ang pinakamalakas sa combat force. Kumpara sa iba, at sa lahat na nandito, wala siyang naitutulong. Kung gusto niyang maipakita ang tunay na kapangyarihan ng isang legend class, kailangan niyang tipunin ang mga nakatagong pagkukunan. Sa sandaling matapos ang pagtatatag, mauuna ulit siya sa karera tulad ng ginawa niya sa nakaraan. Ipapanganak siya muli sa lugar kung saan maipapakita niya ang tunay na kapangyarihan ng isang Devil Slayer sa impyerno. Napapatanong si Vantner kung nasaan na ngayon si Lowell. Sumagot naman si Tobin at sinasabi nito na malamang nakipagkita siya kila Pixord at Katz, nakababalik lang. Humingi naman ng paumanhin si Pixord at sinasabi nito na hindi niya nagawang protektahan ang Cockcrow Island. Hindi lang niya lang ito nawala, pati ang lupa ay nasusunog na, kaya hindi na nila makikita ang Cockcrow Island ng Etnal. Napapatanong si Lowell kay Pixord kung natalo niya ba ang Navy ng Etnal, at sinasabi nito na siya dapat ang sisihin dito, dahil hindi niya nahulaan na mag-aambush pala ang Blood Carnival. Nakakuha sila ng mga lugar na mas mahalaga kaysa sa Cockcrow Island, kaya sapat na ang ginawa niya. Nagpapasalamat naman si Lowell kay Katz at sinasabi nito na sa 10 araw, prinutektahan niya ang Borneo. Binigyan niya sila ng oras para ma-secure ang kanilang likod. Dahil siguradong nagpadala si Gauss ng malaking hukbo para bawiin ang Borneo, dapat hindi niya na ito prinutektahan. Tinatanong ni Katz kung ano ang kanyang ibig sabihin. Nagawa niyang maprotektahan ang Borneo, at sinasabi nito na magpadala lang ng dagdag na puwersa para hindi na nila maisip na salakayin muli ang Borneo. Nagulat naman dito si Lowell, at humingi ito ng paumanhin at tinatanong nito kung paano. Napangiting sinasabi ni Katz na lubhang kailangan ng reinforcements. Mabibili lang ang mga ito, tatawagin niya itong overload, sabihin na nating na parang overload pizza. Hindi naman makapaniwala si Lowell at napangiti ito, at sa isip-isip nito na hindi niya akalain na tatawagin sila na helpless, pero pareho sila nakagawa ng ganitong resulta. Lord Grid, mukhang kailangan ng reward ang 2 taong ito. Sinasabi ni Pixord na dahil mas marami siyang pera, ang itatawag niya sa kanya. Galit na tinatanong ni Katz kung pinaparusahan niya ba siya sa pagsasabi ng obvious. Sa Smithy, patuloy pa din si Grid sa pagpapakawala ng magic missile, at nakaluhod na ito sa sobrang pagod, at sa isip-isip nito na ang ginagawa niya lang ay matulog, gumising, at tumira. Gumising at tumira lang, buong buwan na siyang tumitira ng metal. Dahil sa sunod-sunod na magic use penalty, ito ay tatagal ng kahit 2 beses. Ito na ang final, adamantium, pero hindi niya masasabi kung bato ito sa point na ito. Masusuka na talaga siya, nakakabaliw talaga ito, napaluhod na si Grid at sa isip-isip nito na ang pagpapaputok ng magic missile ng 170,000 beses, hindi ito kaya ng kanyang stamina at konsentrasyon niya. Napahiga na ito at sa isip-isip pa nito na hindi ito isang quest na kayang kumpletuhin ng isang tao, pero hindi pa ito sumusuko, at nagawa pa nito ipagpatuloy at nakatayo pa ito. Nag-aalala naman sila Damian at Isabel, at nakikiusap na si Isabel na tumigil na si Grid. Nanginginig naman ang mga kamay ni Grid sa pagod, at napapatanong ito kung ilang na ba ang napatama niya. Marami pa bang ang kailangan niya? Ayaw niyang makaramdam si Isabel ng guilt. Patuloy lang sa pagtira, patuloy lang sa pagtama. Umatake na ulit si Grid, at may lumabas na notification, at sinasabi nito na nakumpleto niya na ang quest. Nakuha niya na ang Magic Crafting Method Level 1, sumisigaw at napapamura at sinasabi ni Grid na halos tapos na siya.
Halos maubos ng magic missile ang lahat ng mana niya. Hoy Isabel, maghanda na siya para mahanap nito ang kaligayahan. Sa isip-isip ni Isabel na maging ang Diyos na si Rebecca, na kanyang pinaglingkuran at pinaniwalaan sa buong buhay niya, ay nagbigay diin sa sakripisyo. Ang kanyang tagapagligtas, sinasabi ng system na Magic Crafting Method Level 1 ay maaari mong smith metals gamit ang attack magic. Ang pagka-crafting ng mga items na may mga metal na ito ay nagbibigay sa mga items ng fixed chance na may magic options. Mula sa normal hanggang legendary ang mga metal na ginawa ng magic. Batay sa rank, ang mga potensyal na magic option ay magiging mas malakas at higit na iba. Tuwang-tuwa si Grid at sinasabi nito na maganda, sobrang ganda talaga ng bagay na ito. Sinasabi ng system na ang crafting method na ito ay level 1. Ang method for smithing metals ay limitado sa magic missile. Upang maitaas ang level ng magic crafting method, kailangan mong matutunan kung paano mag-smith ng mga metal gamit ang magic ng isang higher tier. Nadismaya naman si Grid at sinasabi nito na hoy Bram. Ang description, sinasabi ni Bram na sa tuwing matututo siya ng bagong magic, kailangan niyang tirahin ang lahat ng metal ng 10,000 beses dito. Pinagpawisan naman dito si Grid, at bigla ito napaiyak at sa isip-isip nito na kailangan niya sila tirahin ng 170,000 beses ng high-tier magic. At napapasigaw na ito na hayaan niya siyang tumigil. Ang walang hanggang kalaban ng Rebecca Church, ang Yatan Church. Dahil ang kanilang layunin ay tumulong sa mga great demon na bumaba sa mundo ng tao, ang Rebecca's Daughters ang pinakamalaking hadlang nila. Dahil dyan, ang Yatan Church ay laging may Rebecca's Daughter Extermination SSS quest, dahil sila ay ang embodiment ng divine power mismo, dahil imposible na matalo sila ng black magic. May nagsasalita at sinasabi nito na ang pinakamalakas na anak ni Rebecca na si Isabel, ito ay humina matapos labanan si Belial habang nasa white transformation. Ito ay isang pagkakataong binigay sa kanila sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng isa sa pinakamalakas na Panginoon ng impyerno. Hindi nawala ang pagkakataong ito sa kanilang mga tigasunod ni Yatan. Dapat nilang buksan ang pintuan ng impyerno at iligtas ang mundo. Sa estado na ito, baka matalo nila siya ng mga mananampalataya lang. Nasa Reinhardt ngayon ang beach na yan, dapat nilang samantalahin ang mahimalang pagkakataong ito. Ito pala ang Reinhardt, may dumating na dalawa at sila pala ang mga nagsasalita, at tatawagin nating sila na Bon at Ades, at sinasabi ni Bon na kumpleto na ang infiltration. Tulad ng inaasahan, mahina ang kanilang mga depensa dahil kakatapos lang ng digmaan. Nararamdaman niya ang banal na kapangyarihan ng anak ni Rebecca mula sa hilaga. Kapag ang magic search ay ginamit, gamit ang black magic, mas mabubuo ang kakayahan nito na hanapin ang divine power. Medyo mahina ang divine power na nararamdaman niya. Kung i-activate niya ang white transformation, baka mamatay na lang siya. Ang Tier 1 Yatan believers, na maihahalin tulad sa mga servant ng Yatan, ay talagang sumusulong. Sinasabi ni Ades na dapat nilang pangalagaan ng malinis ang kanilang misyon. Ngayon ang paglaya ng simbahan ng Yatan, tumalon na ang dalawa at sinasabi ng isa na nahanap niya na si Isabel. Nandyan siya, kasama niya ang kasuklam-suklam na papa na yun. At napapatanong ito kung ano ang ginagawa nila, nagliliwaliw ba sila sa ilang smithy bago siya mamatay. Sige, ito ay tunay na pagkakataon mula sa impyerno. Nagtataka siya kung bakit wala sa Holy See ang nanghihinang na si Isabel. Naglabas na sila ng kanilang mga sword, at batid pa nito na ang Lithael Spear ay nawasak na ng Great Demon na si Belial. Sinasabi ni Bon na ang huling hadlang ay nawala na. Pasugad na ang mga ito, at sumisigaw at sinasabi nila na para ito kay God Yatan. Nagulat naman sila Isabel at Damian, at napalingon sila sa likod. Pati si Grid na bigla, at sinasabi nito ang Yatan Church. Bigla naman napatalon si Damian na yakap-yakap si Isabel, dahil sa pag-atake ng dalawa. Kinuha naman agad ni Grid ang ginagawa nitong Lithael Spear, at sinasabi nito na natapos niya na ito, bago sila dumating, at kamangha-mangha ang timing nito. Napaindayog naman dito si Grid, at sabay ito nagpakawala ng magic missile. Nagtataka naman si Bon at napapatanong ito kung bakit may magic sa spear, at gumamit ito ng Dark Shield. Hindi naman kinaya ng shield nila ang ginawang pag-atake ni Grid, at nagawa silang patalsikin nito. Sinasabi ni Bon na ang kapangyarihan na ito, hindi ito normal na magic missile, ito ay magic missile na kayang mag-cast ng divine power. At napapatanong ito kung paano nangyari ito, isa lang siyang blacksmith.
At batid nito na sige, siguro ay nag-disguise siya ng isang Rebecca Church paladin bilang isang blacksmith para linlangin sila. Parang ang Rebecca Church lang ang gumawa ng isang bagay na sobrang duwag. Sinasabi ni Greed na sila ay mga NPC, sila ay magandang testing na kalaban. Sinasabi ni Bon na natatawa siya sa harap ng isang Tier 1 na yatan believer na kayang harapin ang anak ni Rebecca. Isa siyang mayabang, nagpakawala sila ng aura, at batid pa ni Bon na hindi maaaring manghuli ng mga leon sa pamamagitan lamang ng mga bitag. Sinasabi ni Hades na kahit si Isabel ay hindi sila mapipigilan ngayon. Naisip niya ba ang isang dagdag na tulad niya na maaaring harangan sila? Liefeld Spear, Rating, Mythic, Durability, 990 to 990. Attack Power, 1,530 hanggang 2,190. Divine Power, plus 2,000, All Stats, plus 200. Health Recovery Speed plus 250%. Deals an addition plus 5,000 damage pagkatapos ng bawat pag-atake. Ang bawat pag-atake ay may mataas na pagkakataong mag-trigger ang Wheel of Light. Sa tuwing pinapagana ang Wheel of Light, mag-a-activate ang Magic Missile. Ang bilang ng mga missile ay depende sa deployment range. Bawat deployment ay humahantong sa isang nakapirming pinsala na 4,000. Kung ang target ay mahinang nilalang, ang pinsala ay tataas ng 50%. Hindi ito kumakain ng mana, kapag nagtatanggol o umiiwas, may mataas na pagkakataon na ma-activate ang skill na Shield of Light. Enhanced Magic Missile ay nakatali sa Shield of Light. Ang mga kalaban na humahampas sa shield ay sasalungat sa pamamagitan ng Magic Missile. Bawat missile ay humahantong sa isang nakapirming pinsala na 4,000. Kung ang target ay isang mahina na pinsalang entity, ito ay madadagdagan ng 50%. Ang Counterattack Magic Missile ay may 100% hit rate at hindi kumukonsumo ng mana. Habang gumagalaw, may mataas na pagkakataon na ma-activate ang skill na Guidance of Light. Ang kakayahan na hamina sa paglilinis ay maaaring gamitin. May plus 30 deal attack power para i-target ang nagtataglay ng Dark Elements Magic. Ang Divine Power ay napakatindi, na walang tao ang nakakatiis, ngunit ang legendary na si Grid, na naging isang myth, ay nagawang pigilan ito. Gamit ang pamamaraan ng isang blacksmith, ang autoridad ng mga Diyos ay napigilan. Sa pamamagitan ng Legendary Enhancement Magic, ang Refined Liefeld Spear ay naging mas malakas kaysa dati. Usage Restriction, Rebecca's daughter, sinasabi ni Grid na since nakuha niya na ang Weapon Mastery, unlike before. Gagamitin niya ba ito ng maayos saglit? Tumalon na si Grid at sumisigaw. At sinasabi nito na tanggapin nila ito, sabay naman ginamit nila Bon at Hades ang kanilang Shield Strengthened. Gumawa ng malakas na pagsabog ang pag-atake ni Grid. Napatalon naman ang mga ito, at nagtataka at sinasabi ni Bon na ang lower tier Spell Magic Missile ay nagawang tumago sa high tier Shield Magic. At batid ni Hades na magiging posible lang yun kung ang mana ng bastard na yun ay 12-dosenang beses na mas mataas kaysa sa kanila. At sa isip-isip nito na siya ba talaga ay isang high priest sa antas ng isang elder ng simbahan ng Rebecca. Niloko sila, pasugad na ang dalawa at sinasabi ni Hades na sige, kung gumagamit siya ng magic, kulang ang kanyang kakayahan sa spear, sinasabi ni Bon na kailangan nilang mapalapit sa kanya. Bago sila makalapit dito, mabilis naman sila inatake ni Grid, at ang nagawa na lang nila ay sumigaw, at batid ni Grid na ang kailangan niya ay nasa 190,000, kung naniniwala lang siya. Pindutin niya yan ng maraming beses kung gusto niya siyang harapin.